Hey yo, what's up sa inyo dyan? Nagbabalik na naman tayo sa ating reaction video ngayong araw na ito. So, mula kay sayong araw na naman. So, isang grupo ng mga anghel, hukbo ng mga anghel na lumabas sa langit sa Israel. So, ito ay himala galing sa Israel. So, itong hukbo ng mga anghel, lumabas daw ito sa langit nung nakita nila na medyo ano ang Israel sa labanan nila sa giyera. So alam niyo naman kung anong nangyayari sa Israel ngayon. So patuloy pa rin ang ang giyera doon at maraming namamatay doon. So mula kay sa yung araw mga kapatid, kung bago ka pa lang sa channel niya at trip mo ang ganitong klaseng video niya, ay mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na i-upload niya. So hinikay kita mga kapatid, so napaka-interesting at napakaganda ng mga content ni sa yung araw. Itong video na ito ay ilalagay ko dito sa aking video link sa aking ilalim ng description box. At bisitahin niyo mga kapatid ang channel ni Sayong Araw at mag-subscribe ka na at huwag mo na rin kalimutan i-click ang notification bell at huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe sa akin YouTube channel mga kapatid. At huwag mo na rin kalimutan na i-click ang notification bell whenever na meron tayong bagong reaction video na i-upload dito sa ating YouTube channel. Okay, so wag na natin patagalin to mga kapatid. Total wala naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Grupo ng mga banal na anghel ay bumaba sa Israel at iniligtas ang bansa mula sa mga kamay ng mga Arabo. Ito ay isang impormasyon na malawakang na dokumento at naipamahagi sa buong mundo. Ang mga detalyeng ito ay available para sa lahat at narito ako upang ibahagi ang mga impormasyon patungkol sa bagay na ito. Kung bago kayo sa ating channel, mga kaibigan, manatili kayo sapagkat bawat sandali ng video ay mahalaga. Bago tayo magpatuloy, nais kong hilingin sa inyo na mag-subscribe sa ating channel at mag-iwan ng like at comment sa ating chat box. Ang inyong tulong ay labis na mahalaga para sa paglago ng ating channel at para makarating ang video na ito sa mas maraming tao. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Binubuksan ulit ang impormasyon sa isang hukbo ng mga banal na anghel na ipinadala ng ating Panginoong Diyos na bumaba sa Israel at pinanatag ang tagumpay ng mga Israelita. Iniligtas sila. So nakita niyo yung mga kapatid, mga dito sa video ito nakita niyo yung mga puti na parang umuulan na mga na mga niyebe, na mga lalaking niyebe. Yung mga malalaking puti ito. Ito po ay mga anghel. So ang nasa ibabaw po, yun po ang ating Panginoong Hesus, yung may courting cross na puti. So itong video po mga kapatid, hindi po ito kuro-kuro, hindi po ito haka-haka lamang, hindi po ito edited. Ito po ay totoo mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo na maniwala talaga kayo sa Diyos. So wag niyong, dahil ang Diyos natin ay mapagmahal talaga. So tingnan niyo naman mga kapatid, kung ang Israel ay gusto nilang i-ban ang ating Panginoong Hesus, pero tingnan niyo naman kung gaano kabait ang ating Panginoong Hesus. So tinutulungan pa rin sila mga kapatid, dahil itong Israel ay napakalaking napakalaking papel nito sa mga huling araw at ito ring Israel ay dito pinanganak ang ating Panginoong Hesus. So kahit iban pa nila ang ating Panginoong Hesus ang iba dyan, pero ang iba dyan naniniwala pa rin yan na ating Panginoong Hesus ay ang totoong Mesiyas at ating tagapagligtas. Mula sa mga kamay ng mga Arabo, ito ay nangyari noong 1973 sa gitna ng tunggalian sa pagitan ng Israel at sa bansang Arabo. Sa kasalukuyan, may mga testigo na nagsasabing ang mga misteryosong ilaw ay lumilitaw sa kalangitan sa Israel na hindi maaring ituring ng mga drone o eroplano o missile. Ito ay nagdudulot ng kalituhan na nagbibigay ng curiosity sa marami. Noong 1973, ang tunggalian na kilala bilang laban sa Yom Kippur ay naganap. Sa oras na yun, nagulat ang Israel dahil sa isang magkasamang pag-atake ng Syria at Egypt. Binuksan ng Egypt ang isang opensiba na nagpaikot sa kanal ng Suez, habang ang mga pwersang Syria ay umusad sa Golan Peninsula. Naharap ang Israel sa malaking pagkukulang sa sitwasyon na iyon. Mayroon lamang silang 3 tangke
tangke. Sa kabilang banda, may daan-daang tangke ang mga pwersang Arabo. Ngunit bigla silang huminto at umurong nang lumapit ang mga tangke ng kalaban. Iniwan nila ang lahat na naguguluhan. Kung nagsalubong ang mga tangke ng Arabo at Israel, baka naging iba ang takbo ng kasaysayan at maaring wala ng Israel ngayon. Subalit nang lumapit ang mga tangke, nakakita sila ng isang kahanga-hangang himalagaw mula sa langit. Isang hukbo ng mga anghel na bumaba mula sa kalangitan patungo sa mga tangke ng Israel. Dahil sa malinaw na tulong mula sa ating Panginoong Diyos, sila ay umurong. Nagsisiyasat sa kasaysayan na inamin ng Syrian Army Commander na pakiramdam nila ay inutos ito ng ating Panginoong Diyos. Kinumpirma niya na nang makita nila ang tatlong tangke ng Israel, akala nila ay malapit na silang magtagumpay. Ngunit ang kanilang nasilayan sa kalangitan ay nag-iwan sa kanila ng walang ibang alternatibo kundi ang umurong. Ito ay madalas na itinuturing na patutuo sa presensya at pagtulong ng ating Panginoong Diyos sa bayan ng Israel sa malagang yugto ng kanilang kasaysayan. Noong December 2016, may nangyaring katulad nito sa mga Israelita sa parehong reyon noong isang linggo ng tunggalian laban sa Syria. Isang malaking alikabok na nagdala ng bagyo ang biglang lumitaw sa mga hangganan ng Golan Heights at bumuo ng malalaking barikada na nagtago sa Israeli Army mula sa kanilang mga kalaban. Ito ay nagdulot ng kagulatan sa mga kawal at pati na rin sa mainstream media, kaya tinawag ito ng isang British newspaper bilang ang pag-intervensyon ng Diyos. Tandaan na ang lahat ng mga pangyayari na ipinapakita namin dito na may kaugnayan sa Israel ay hindi mga coincidence, kundi mga tunay na patunay na hindi nagbago ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang pag-aalaga ay nagpatuloy sa buong mga taon para sa mga alagad. So kung tayo mga kapatid ay nagbabago, yung mga ugali natin nagbabago, simula nung bata pa tayo hanggang sa pagtanda natin, so, lalo na yung mga mahihirap at biglang yumaman, yung iba dyan, yung hindi naman ko na lahat ng yung mga tao, mga kapatid, no? So yung iba talaga ay nagbabago talaga ang mga ugali dahil sa yung iba dyan dahil sa yaman nila, dahil yung iba dyan dahil yung iba nagbabago dahil gusto nilang maging mabuti, yung iba dahil naging mabuti sa umpisa pero sa tingin nila inaabuso sila, kaya yun gusto nilang gusto nilang maging bad boy, maging magsigasigaan. Pero hindi po yan maganda, mga kapatid, kung tapat kang pananampalataya sa Panginoong Hesus. So kahit ipagpatuloy mo pa rin ang kabaitan mo. Kahit anong abuso sa'yo, kahit anong pagtapak sa'yo, kahit anong sa'yo, so patawarin mo lang sila. So magdasal ka lang na sana patawarin mo ang Panginoong Hesus ang mga taong ganyan sa akin dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Dahil ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid, ay lagi lang nakapokus sa atin. Dito lang siya nakapokus sa atin talaga. So pinapanood niya ang ating bawat kilos natin, ang mga ugali natin. So ako minsan, mga kapatid, naging naging pasaway din ako, naging ganyan din ako. Pero hindi pumasok sa isipan ko na ganyan, pumatay ng tao, na maging addict, maging sumama sa mga maging napastangan sa mga salita ng Diyos, at wag kilalanan ng ating Panginoong Hesus. So, hindi pumasok sa isipan yun, mga kapatid. So gusto ko pa nga maging hindi ko gusto maging pastor talaga, pero gusto ko talagang maging preacher lang, yung medyo magaling lang tayo mag-preaching. So, kaya ma-share natin ang ating kaalaman sa mga bagong kabataan ngayon na naligaw ng landas. Mga tao ngayon na medyo sobra na talaga ang kasamaan. So grabe na ngayon ang mga patayan. So dahil yan sa dahil sa impluwensya ng demonyo, dahil hindi sila naniniwala na may Diyos. So kung naniniwala sila, hindi sila gagawa ng kasamaan, hindi sila papatay, hindi sila magiging addict, hindi sila maging corrupt. So ganyan po, mga kapatid. Kaya ang ating Panginoong Hesus, kaya
simula nung una hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Mahal pa rin tayo, kahit anong kasalanan natin ay mahal pa rin niya tayo. So kung maging tapat ka lang sa kanya, kung maging ano ka lang sa kanya, maging humble ka lang, no, pagmalaki mo siya na dahil sa pinagmalaki ko ang Diyos. So dahil sa dahil tutulungan ko yung mga tao, so ang Diyos na lang ang bahala sa akin. So ganyan na dapat nating isipin, mga kapatid. So wag tayong maging katulad ng iba na nag-iiba ang ugali. So, natin ang ugali ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus ay maging impluwensya sana sa mga tao ngayon na ligaw ng landas. Jacob, tulad ng sinasabi sa Malakay 3:6. Ayon sa pananampalataya, ang Israel ay isang napiling bayan ng Diyos at sinasabi ng Biblia na si Archangel Michael ang tagapagtanggol ng Israel na lumalaban para sa mga taong ito. Para sa marami, ang kwento na ito ay napapakita kung paano kumikilos ang ating Panginoong Diyos sa nakaraan, gayon din sa kasalukuyan, at patuloy itong kikilos sa hinaharap. May mga ulat na nagmamasid sa misteryosong ilaw sa kalangitan ng Israel na inakalang mga pagpapakita ng mga anghel ng Diyos. Sa isang susunod na video, tinitingnan natin ang nakakatuwang penomena ng mas detalyado. Ito ay isang demonstrasyon ng pagmamahal ng Diyos para sa Israel. Kahit na malit itong bansa kumpara sa ibang mga bansa, ito ay itinuturing na espesyal para sa Kanya. Lahat ng ito ay maipapaliwanag sa John 3:16, na kilala bilang teksto sa Biblia. Ipinapakita ng Diyos ang Kanyang pagmamahal para sa mundo sa pamamagitan ng pagbibigay ng Kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumasampalataya sa Kanya ay hindi malupig, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Layunin kasi ng ating Panginoong Diyos ang Israel ay maglingkod bilang ehemplo na magdala ng mensahe ng kaligtasan sa buong mundo. Gayunpaman, nang dumating ang Mesiyas, ang karamihan ng Israel ay tumanggi sa Kanya. Noong una, dumating ang ating Panginoong Hesus sa Israel, ngunit inilahad ang Kanyang kalungkutan. Jerusalem, Jerusalem, itinumba mo ang mga propeta at inuuntog ang mga ipinadala sa iyo. Gaano karaming beses na nais kong tipunin ang iyong mga anak, tulad ng pagtipon ng inahin ng kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Ngunit hindi mo naisin. Dumating siya sa Israel na may layunin na maging tulay upang maipalaganap ang kanyang mensahe sa buong mundo. Ngunit sa karamihan ng oras, hindi siya tinanggap ng Israel. Gayunpaman, nananatili sa pagmamahal ng Diyos ang mga anak ng Israel. At darating ang araw na kanilang aaminin na ang ating Panginoon Hesus, siya ang Mesiyas. Kapag dumating na ang araw na iyon, bawat isa ay makakakita sa Kanya kapag siya'y bumalik at magkakaloob ng Kanyang mga pagpapala ng kasaganaan sa buhay ng bawat isa. Kaya nga naman, kung ating mapapansin, naniniwala pa rin ako na ang Israel ay ginagabayan ng ating Panginoong Diyos, na binibigyan pa rin sila ng provision hanggang sa panahon na ngayon na nagkakaroon ng matinding problema at dagok ngayon sa bayan ng Israel. Ngunit ito ang binabanggit ng banal na kasulatan. Ang tunay na Israel ay ang mga tao na kumikilala sa ating Panginoong Diyos at kumikilala sa ating tagapagligtas na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na siya rin ang Diyos natin. Ay sila ang mga pinili ng ating Panginoong Diyos bilang maging espiritual na Israel. Galatia 3:29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Ipinangako ng ating Panginoong Diyos kay Abraham na siya ang magiging ama ng Israel, na ito ay sumasaklaw hindi lamang sa bayan ng Israel na binabanggit sa Galatia 3:29, na tayo ay saklaw ng pangako ayon sa binhi ni Abraham. Kung tayo ay nasa ating Panginoong Jesucristo, tayo ang tunay na Israel. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Okay, so napakaganda ng pagpaliwanag sa iyong araw, mga kapatid, no? So mag-subscribe ka sa kanya, mga kapatid, at bisitahin mo ang kanyang mga content. Napakaganda yan. Okay, so pag-usapan na naman natin ang Israel, no? So ito talagang Israel talaga ay
napakalaki talaga ng napakalaki talaga ng papel nito sa mga huling araw. So dito bababa ang ating Panginoong Hesus. Dito din magaganap ang Armageddon. Ito mga kapatid, itong Israel at itong Ilog Euphrates at Jerusalem. So lang ito parang magkapitbahay lang ito malapit lang ito. Itong Euphrates na natuyo yung ilog doon na natuyo na talaga. So sa sobrang tuyo nagkabitak-bitak na ang lupa doon. So ito sa mga huling araw mga kapatid, magaganap diyan ang napakadugong digmaan. So, bago 'yan, siyempre bababa ang ating Panginoong Hesus diyan at makikipagdigma siya sa mga false messiah, sa mga taong hindi naniniwala sa ating Diyos o sa kanya. So makikipaglaban siya diyan at siyempre mananalo ang ating Panginoong Hesus at itatapon niya itong Antikristo at itong mga huwad na propeta doon sa ikatlong impyerno. Itong lake of fire na napakainit talaga. So mas matindi pa 'yon sa sa Hades Okay mga kapatid, so sana hindi naman talaga lahat ng mga tao sa Israel ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus. No, meron pa naman tao doon na siyempre naniniwala sila sa ating Panginoong Hesus. Katulad din sa ibang lugar, yung iba hindi sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Yung iba naman ay naniniwala sila dahil ang utak talaga ng tao ay hindi pare-pareha. So iba-iba ang pag-iisip ng tao. Pero kung ang importante talaga ay maniniwala talaga tayo na may Diyos na lumikha. Okay, so maraming salamat sa inyong panonood mga kapatid at magbabalik tayo sa ating bagong reaction video sa susunod mga kapatid at maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong suporta sa aking reaction video at makita-kita tayo sa susunod nating reaction video mga kapatid. So medyo hindi na tayo araw-araw na magre-reaction video dito kasi may trabaho din ako, busy din ako mga kapatid. So lang ako, minsan na lang ako maggagawa ng reaction video. So ako po si Dexter Braganza at peace out.